limang tatak. Nagbebenta sila ng mga damit na mas maganda kaysa sa mga sikat na brand sa triple o higit pa ang presyo. Isang trick ang gamit ng menswear industry, ang perceived value. Isang logo sa dibdib, isang tindahan sa mall, isang patalaspas ng pabango. Hindi ito tungkol sa paggawa, tela o tibay nito. Narito ang limang tatak na hindi nag-a-advertise at hinahayaan ng produktong magsalita para sa sarili. Ang resulta ay mga damit na dekalidad, matibay at siksikang tela kaysa sa mga brand na 200 hanggang 300% ang mahal sa department store. Numero 5, Uniqlo. Itinatag noong 1949 sa Japan, simple ang filosofiya nila. Iwas saksaya, tutok sa tela. Gumagawa ang Uniqlo ng sarili nilang mga tela. Ang HEATTC ay nagbibigay init mula sa moisture ng katawan at 15 taon ng tinapahusay. Ang Aireza Micromesh ay sumisipsip ng pawis at kontrolado ang init, katulad ng mga athletic brand na nagkakahalaga ng $60 hanggang $80, pero sa Uniqlo ay wala pang $15. Ang kanilang Supima cotton t-shirts ay gawa sa premium US cotton na ginagamit din ng luxury labels para sa mga shirt na $150 pataas. May Supima crew neck ang Uniqlo na wala pang $20, pre-washed at double needle stitching. Ang kanilang merino wool sweaters na $40 hanggang $60 ay katumbas ng kalidad ng mga nasa department store na nagkakahalaga ng $100 at $20. Ang Uniqlo ultralight down jacket ay kasing gaan ng soda, may sariling pouch at premium goose down sa halagang under $80. Katulad na packable down jacket ng Patagonia at Arc'teryx ay nasa $200 hanggang $350. Ang ratio ng init sa timbang ay halos magkapareho. Ang bersyon ng Uniqlo ay sadyang walang karagdagan bayad. Bilang 4, Lands' End. Itinatag ni Gary Comer noong 1963 para sa gamit pandagat. Naging prioridad ng Lands' End ang kalidad dahil sa ekonomiya. Mahal ang return shipping. Dahil dito, siniguro nilang tama ang gawa sa simula pa lang. Ang kanilang Supima Cotton Oxford shirt ay $30 hanggang $40 lang. Mas mabigat ang tela kaysa sa Gap, J. Crew o Banana Republic sa katulad o mas mataas na presyo. Gawa ang kanilang chino sa siksik na twill weave para iwas peeling at manatili ang forma kahit matagal nang ginagamit. Tahimik na nangingibabaw ang Lands' End sa mga pantalon na gawa sa lana na pangbuong taon. Ito ay mga tunay na wool pants, hindi gaya ng mga imitasyong ibinebenta sa mga department store. Para sa mga lalaking naghahanap ng pantalon para sa opisina, ang Lands' End ay nag-aalok nito sa halos kalahating presyo kumpara sa mga label ng Brooks Brothers o Nordstrom. Ang kanilang squal jacket ay kasing husay na mga outdoor brand na nasa $200 minus $250 pero wala pang $100. Dahil laging may sale at promo code sa Lands' End, bababa pa ang presyo nito ng 20 hanggang 30% mula sa retail. Bilang 3, si Charles Derwet. Itinatag ni Nick Wheeler noong 1986 sa Jermyn Street, London, ang Purewit ay nasa tanyag na lugar ng mga mamahaling kamiseta. Ginagamit nila ang tradisyong Briton sa malakihang produksyon upang direktang ibigay ang tipid sa mga mamimili. Sa multi-buy promo, nasa $45 na lang ang kanilang Egyptian cotton shirts. Sa Hugo Boss o Calvin Klein, $100 hanggang $160 ang katulad nito. Pareho lang ang kalidad ng bulak at gawa ng kwelyo. Magkatulad ang kapit ng mabuton. Ang iba lang ay ang tatak at gastos sa ads sa presyo. Tandaan, numipis ang ilang poplin shirt nitong dekada kaya bakas na ang sando sa liwanag. Diretso lang ang solusyon, piliin ang twill weave. Ang mga twill shirt ng Tyrwit ay hindi aninag, mas mabigat sa kamay at binebenta base sa sukat ng leeg at manggas imbes na standard sizing. Ang lalaking may 16-5 gitling pulgadang leg at 34 na pulgadang manggas ay nagpasadya ng damit kaya tipid sa tahi at hindi kasing mahal ng sa department store. Ikalawa, Kirkland Signature. Simple lang ang display sa Costco. Mga damit na nakasalansan sa mesa sa tabi ng mga dambuhalang paper towel at olive oil. Dahil sa visual na yon, maraming mamimili ang hindi na tumitingin. Isang malaking pagkakamali ito. Ang Kirkland Signature Merino Wool Socks ay may 85% merino wool, katulad ng material sa Smart Wool at Darn Tough na nagkakahalaga ng $18 hanggang $25 bawat pares. Nagbebenta ang Kirkland ng 4-pack sa wala pang $18. Ang merino ay moisture wicking, temperature regulating at odor resistant.
Ginagaya ito ng synthetics gamit ang chemical na nawawala pagkalipas ng 10 hanggang 15 labada. Sa Merino, ang mga katanyang ito ay likas sa mismong hibla nito. Meron ding Kirkland na Italian wool blend suits na $100 minus $150. Mga Supima cotton dress shirt at performance polo shirt. Direktang kausap ng Costco ang mga supplier, walang middleman at maramihang bumibili ng damit gaya ng iba pa nilang produkto. Walang budget sa advertising na kasama sa presyo ng damit. Ang halaga ng produkto ay ang halaga ng produkto. Numero 1, Duluth Trading Company. Nagsimula noong 1989 bilang katalogo ng damit pantrabaho, ang kanilang headquarters ay nasa Mount Horeb, Wisconsin. Ang disenyo nila ay nakabatay sa tanong na tatagal ba ito sa 12 oras na trabaho nang walang sira? Ang kanilang fire hose ay gawa sa matibay na telang canvas para hindi mapunit agad gaya ng karaniwang pantalong cotton. May mahabang laylayan ang mga polo shirt ng dulot, kaya hindi ito humuhulagpos kahit gumagalaw. May gusseted crotch ang kanilang pantalon na may hugis brilyanteng tela para hindi mapunit ang tahi sa pagyuko, pag-akyat o matadal na pag-upo. Ang buck-naked underwear nila na $25 minus $30 kada isa ay micromodal expandex blend para sa moisture management at 4 na way stretch. Sa mga consumer review, mas angat ang buck naked sa Under Armour, Lululemon at Ex Officio, sa presko at tibay kahit labhan ng paulit-ulit. Ang disenyong ito ay swak sa pag-golf, paghahalaman o kahit sa ordinaryong araw. Ang matitibay na tuhod na pangkonstruksyon ay ayos din sa Sabado sa hardin. May libreng hemming ang dulot sa kanilang fire hose pants para sa tamang insim pag-order. Isang detalyeng madalas ay sa mamahaling brand lang makikita. Hindi tanong kung alin sa 5 ang pinakamahusay. Bakit hinayaan ng industriya ng damit na maningil ng mahal sa mahinang kalidad? Gayong pinatunayan ng mga kumpanyang ito na marketing ang basehan ng presyo, hindi materyales. Ang halaga ng pagpapalit ng damit sa 5 label na ito ay mas mura kaysa sa pagbili sa brand na mas malaki ang gasto sa upa kaysa sa tahi. Ang pinagkaiba ng nagbabayad ng labis sa hindi ay impormasyon.